guys, mega love shout out po at magandang araw sa ating lahat. Happy Sunday everyone and magandang umaga, tanghali at magandang gabi po sa ating lahat. Saan bansa mo kayo naroroon at sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan despite po sa mga nangyari ngayon sa iba mga kababayan natin doon sa part ng nagkaroon ng kaguluhan, no? So, ito na naman si Kapitana ni Heights, ang kapitana na walang barangay pero maraming tanod ang nakabantay. So, ayan guys, magbibigay ako ng aking konting reaction, opinion at point of view dito po sa nangyayaring bashing ngayon sa Kalingap Angels, no? Unang-una si Carla, tapos si Joy, tapos ngayon naman si Beyonce, no? Nagtataka lang ako dito sa Kalingap, guys, no? Pagdating sa love team, parang okay lang sa kanila kung ano yung gagawin ng mga angels, no? As long as kikiligin sila, magiging masaya sila, no? Parang wala na silang pakialam kung ang mga angels ba ay kamusta yung mga pag-aaral, kung sila ba ay nasa tamang edad na, no? Like for example, dito kay Krista. Si Krista 15 years old lang. Si Mikoy ilang taon na? 30s, nasa 30s, no? Pero parang pinupush nila na talagang magkasintahan yung dalawa, magkagustuhan, hanggang sa maging happily ever after. Di ba dapat pag-aaral muna ni Krista yung unahin? Di ba? At saka batang-bata pa si Krista, no? Yung iba, okay lang yung love team, no? Okay lang yung love team, pero yung iba talaga, guys, grabe, no? Parang andyan na sa utak nila na talagang magkakatuluyan na yung dalawa. Kasi doon sila nasa-satisfy, doon sila kinikilig. Pero, no? Pag magkasama ang mga love team, magkasama ang magkapareha, enjoy na enjoy sila, wala silang nakikitang mali, wala silang nakikitang butas. Pero pag ang isang Kalingap Angel, di ba, ay hindi niya kasama ang kanyang love team at merong mga nagawa na feeling nila hindi sila kontento, hindi sila satisfied, hindi sila natutuwa, grabe yung pababas nila. No? Like for example dito kay Joy, nakita nila si Joy na mag-isa na nag-i-enjoy kasama yung mga kaibigan, yung mga classmate doon sa bar. Grabe yung pababas nila kay Joy na parang wala na karapatan si Joy na mag-enjoy sa buhay. Na para bang porket Kalingap Angel siya, beneficiary siya ng Kalingap, scholar siya ng mga sponsors, wala na karapatan si Joy na mag-enjoy sa buhay. Na feeling nila lahat ng pera na ginagastos ni Joy galing lahat sa sponsors. Baka nakalimutan ninyo, hindi lang beneficiary si Joy sa Kalingap, empleyado si Joy sa kumpanya or sa negosyo ni Kalingap Rab. Yung pagla-live selling niya, binabayaran siya dyan. Ang yung pagbablog niya, binabayaran siya dyan. No? So, ibig sabihin, may sarili din pong pera si Joy na talagang masasabi nating pinaghirapan niya. Yes, marami mga sponsors na nagbibigay and sobrang thankful si Joy doon. But it doesn't mean na kung binibigyan siya ng sponsors ng pera, wala na siyang karapatan na mamuhay ng sarili niya, wala na siyang karapatan na mamuhay na maging masaya, wala siyang karapatan na magkaroon ng private life, no? Kasi nga hindi niya kasama yung kalab team niya. Pero kung kasama niya yung kalab team niya, kahit ano yan sila, maglambingan, kahit na tawag dito, anong term na yung gamitin doon? 'Di ba? Magchansingan, di ba? Okay lang 'yon sa mga sponsors, okay lang 'yon sa mga supporters, okay lang 'yon sa mga viewers. Kasi doon sila natutuwa, no? Pero pag mag-isa lang, nabubutasan nila, no? Nabubutasan nila. Kasi nga, ang nasa isip ng mga yan, love team lang talaga. So, diyan sa Kalingap, pagdating sa love team, hindi mo na siya makikitaan ng charity. Bakit? Kasi ang focus ninyo, fandom lang talaga, kilig-kilig lang talaga. Kung meron mang nabe-benefits yung mga angels dyan, no? Kung meron man silang mga blessings na nakukuha, actually hindi na kaya masasabi na charity, di ba? Matatawag na nating incentives na nila yan or sabihin nating bayad na nila yan sa mga ginagawa nila dyan. Kasi parang ano na sila dyan parang artista na sila dyan, na gumagawa sila ng eksena, gumagawa sila ng pelikula, gumagawa sila ng teleserye for the enjoyment ng mga supporters. So, dapat lang nababayaran sila, no? Dapat lang na may talent fee sila. Okay? Diyan naman sa pagla-live selling, dapat lang talaga nabayaran sila kasi trabaho yan no? Hindi po madali ang umupo dyan ng ilang oras, di ba, at magsalita. So, bayad yun sa kanila. So, hindi yun charity na matatawag. No? So, ngayon, pag nakita ninyo na nag-enjoy, sumbatan nyo agad na porket pera ng mga sponsors. Oh, come on. Di ba? So, naobserbaran ko lang, no? Na pagdating sa love team,
naging bulag, pipi at bingi kayo basta magkasama yung mag-love team. Pero kung isa lang yung tawag dito, nakikita ninyo, ang dali niyo makita yung butas, no? Si Joy, dahil mag-isa lang si Joy, nabutasan nyo agad na kesyo nag-bar-bar, kesyo ganito-ganito. FYI, ang tataas ng grades ni Joy. No? Pero dito sa may Chris, hindi nyo nabubutasan si Krista na ang bata-bata, 15 years old. 15 years old lang, pero ilang taon yung kapartner niya, tapos parang gusto nyo pa talagang i-push na talagang magkakatuluyan sila. Di ba? Ano pala yan? 15 years old, na junior high school pala yan. Di ba dapat unahin din niya yung pag-aaral niya? Kung sila sabi niyo kay Joy dito, kay Carla, na dapat unahin yung pag-aaral kasi pinapaaral ng sponsor. Di ba si Krista, dapat paunahin niyo rin yung pag-aaral niya kasi 15 years old pa lang yan. Pero kung kiligin kayo dyan sa Chris, akala niyo naman mag-asawa na yung dalawa, akala niyo naman mag-shota na yung dalawa. Diyan sa Kalingap, scripted, no? Scripted. Pag may problema, sabihin scripted. Like what happened sa Danjoy. Dati, sabihin nila totoo talaga, no, na talagang nagpaalam pa si Dan doon kay Nanay Imelda na talagang mag-shota na sila. So yung iba namang mga fans, ang isip nila, magiging happily ever after na. Tapos nung nagkaroon ng problema, dahil nanloko si Dan, di ba? Sabihin, scripted lang daw yun. Scripted lang. No, sa Jomcar dati, ganun din. Di ba? Kulang na lang talaga ipakasal ninyo. Pero nung nagkaroon ng problema dati ang Jomcar, sabihin ni Kuya Bal, scripted lang. Scripted. Ngayon naman ang EDSA, naba si Beyonce dito dahil sa latest na episode nila dahil na gusto ni Beyonce ipatigil. No, hindi natin alam guys kung totoo yan o hindi. Alam mo ito yung ano dito kasi magkaiba po ang teleserye dito sa Kalingap compare mo doon sa mga showbiz. Sa showbiz kasi kahit man kapag nanonood tayo ng mga teleserye o ng mga pelikula, kahit gaano pa kalungkot yung kwento na yan, alam natin na acting lang yan, no? Dito kasi sa Kalingap, binibigyan nyo kasi minsan ng hope, no? Yung mga supporters na talagang totoong-totoo yung nakikita nila. Kaya konting problema lang nasasaktan, no? Dito sa Beyonce, ang daming mga supporters na nasasaktan, umiiyak yung mga matatanda, no? Pero wala na silang pakialam kung nasaktan kayo or umiyak kayo dito sa episode na to. Importante, may may vlog sila, importante kikita sila, di ba? At dito, nag-aasa kayo talaga na magkatuluyan si Edo at si Beyonce kasi yun yung yun yung binibigay lalo na nung mag-start nung mag-start ang pag-uusap ni Edo at saka ni Beyonce, ang usapan ni Kalinga Prab at saka ni Doc Lab, grabe yung pang-hype ni Kesyo, sobrang naging sweet pa sila, Kesyo ganito nung pagkatapos na 18th birthday ganito. Pang-hype po yun, no? Pang-hype po yun na talagang binibigyan talaga kayo ng pag-asa. Tapos, eto nga, no? Content. Hindi ako naniniwala guys na ipapatigil ni Beyonce yung kanilang love team ni Edo. Bakit? Malaking tulong sa pamilya niya yan, no? Malaking tulong sa pamilya niya ang magiging beneficiary ng Kalingap, ang gagawa ng content, no? Malaking tulong sa pamilya niya yan, sa kapatid niya, di ba? And besides, hindi yan basta-basta ni Beyonce bibitawan. Dito pa nga lang, sa content na to, na kunwari, bibitawan na niya, binabas na siya. How much more? How much more kung talagang patitigilin? Mababas talaga si Beyonce dito, no? So, huwag kayong guys, ibig kong sabihin, huwag kayong masyadong mag-invest ng emotion dyan sa love team sa Kalingap kasi at the end of the day, kayo yung maging kawawa, kayo yung nasasaktan, tapos sila tuwang-tuwa sila, kumikita sila, di ba? Nyo guys, mabuti, wala namang masama na sumuporta, wala namang masama na maging masaya, kaya kayo sumusuporta kasi gusto nyo ng enjoyment. Pero to the point na talagang i-invest nyo talaga yung emotion ninyo, no? At the end of the day, kayo yung maging kawawa, no? Know your limits, know your boundaries sa pagiging supporter. Okay? Kung ma-high blood kayo dyan, kung magkakasakit kayo dahil sobra kayo naapektuhan dito sa mga script na ginagawa ni Kalinga Prab, do you think papagamot kayo ng Kalingap? No? Kaya kung di ako niniwala na papatigil na Beyonce. Kasi kung papatigil niya yan, sila yung maging kawawa. Kahit pa sabihin natin na i-continuous ng mga sponsors ang tulong kay Beyonce, sa bashing, hindi ka makakaligtas. Hindi siya makakaligtas sa bashing. Unang-una, sasabihin ng mga fans dyan, sa mga ibang reactor dyan, wala kang utang na loob pagkatapos gumanda yung buhay mo, pagkatapos ka nagkaroon ng malaking bahay, bibitawan mo. No, no? Kaya, lahat, scripted po lahat yan, no? I-enjoy nyo lang guys kung ano yung papanood nyo, huwag nyo masyadong invest yung emotion nyo kasi kayo yung maging kawawa, di ba? So yun yung ko dito,
no? Pag magkasama ang love team, wala kayo nakikitang butas, no? Puro positibo kasi ang gusto niyo magkikiligin kayo, nag-enjoy kayo di ba? So wala kayo nakikitang mga mali, no? Pero kung isa lang sa mga beneficiary, isa lang sa mga angels ang lumabas at magkaroon ng enjoyment sa buhay, magkaroon ng private life niya, napuputasan niyo agad. Kasi bakit? Wala kayong kilig na makukuha no? That's so unfair. Napaka-unfair po para sa isang beneficiary diyan, no? Na parang hinahawakan nyo yung leeg nila, no? Parang hinahawakan yung manubela ng buhay nila na kailangan sa lahat ng oras papasayahin kayo, no? Kailangan sa lahat ng ginagawa nila ay magiging masaya yung mga fans, 'di ba? Ano 'yon? 'Di ba? Kayo na lang palagi unahin, no? Sa kanila wala na, no? Deserve nila magkaroon ng enjoyment sa edad nila na 'yan. Deserve nila magkaroon ng kalayaan. Deserve nila mag-enjoy sa buhay kasi hindi na nila 'yan maibabalik. Hindi na nila 'yan mararanasan, no? Kasi habang tawag dito, habang araw-araw nagmaano tayo, nag-iiba yung takbo ng buhay natin, no? Tumatanda tayo, doon madagdag yung edad natin. So hindi mo na babalikan yung 20s mo pag ikaw ay tumanda na, no? Pero dahil hindi nila kasama yung mga love team nila, bubutasan nyo agad. Yung feeling nyo naman di ba? Feeling nyo naman may ginagawang masama. Diyos mio, Marimar. Di ba? Tapos gusto si Carla, gusto ninyo alam nyo guys, no? Ano lang kayo, focus lang kayo. No? Kumbaga, as a supporter, nandyan lang kayo sa likod, suporta lang kayo. Ngayon, kung hindi na kayo masaya sa nakikita nyo, lahat may freedom na umalis at maghanap na kung saan naman sila magiging masaya. Hindi yung, porkit hindi na kayo masaya dyan, hindi na kayo kontento dyan, kung ano-ano na yung sinasabi ninyo, na feeling ninyo para nakagawa ng krimen yung isang tao. Na feeling ninyo nakagawa ng malaking kasalanan yung isang tao. My goodness, no? So ulitin ko hindi po lahat ng pera na nahawakan ng mga angels ay galing sa sponsors para sabihin ninyo na pera ng mga sponsors inagastos nila. Baka nakakalimutan ninyo, nagtatrabaho din sila sa Kalingap. Hindi lang po sila scholar dyan, hindi lang po sila beneficiary dyan, nagtratrabaho po sila dyan. Di ba? Nagtatrabaho po sila. At ang paggawa ng content, no? Ang paggawa ng content ay isa pong trabaho diyan. Kung sa mga artista, lalaki ng TF nila, di ba? O diyan sa Kalingap teleserye yan, di ba? Binoblog ni Kalingap Ryan, pinagkikitaan ni Kalingap Rab yung vlog na yan, di ba? Trabaho po ang tawag diyan sa kanila. Kaya dapat lang talaga na meron silang mga incentives, meron silang matatanggap, no? Ang pagla-live selling nila diyan, trabaho din po ang tawag yan. Di ba? Kaya dapat lang talaga bayaran sila. So, ibig sabihin, pag lumabas sila paminsan-minsan, hindi ibig sabihin nun pera ng sponsor lahat ng ginagastos nila. Di ba? At sa mga sponsors, once na nagbigay kayo, huwag nyo kontrolin yung beneficiary ninyo. Kasi once na bitawan nyo na yung pera nyo, hindi nyo na pag-aari yan. Diba? Huwag tayong KJ, guys, no? Kung kayo may mga pinagdadaanan sa buhay nyo at kung hindi kayo masaya, huwag nyo idamay yung mga kabataan na nag-i-enjoy sa buhay. Deserve nila ang enjoyment, deserve nila ang kalayaan, deserve nila, no, na gawin yung mga bagay-bagay na naaayon sa kanilang edad. As long as wala naman silang ginagawang masama. As long as, di ba, hindi naman nila pinababayaan yung kanilang pag-aaral. Di ba? So, dapat nga unahin muna yung pag-aaral. Hindi yung bata-bata pa, kung ano-ano na yung pinagagawa ninyo. Tapos pinapaniwala yung sarili ninyo. Tapos bandang huli, kayo lang din naman masasaktan. Pag nasaktan na kayo, kung ano-ano na yung mga pinagsasabi ninyo, my goodness, no? So, yun lang guys, no? Yan ang inobserbaran ko. Pag kasama ang mag-love team, wala kayong nakikitang mali at butas. Pero kung isa lang yung nakikita ninyo, bilis nyong makitaan ng butas. Diba? At masama na. Kasi hindi kayo kinikilig. Ganon. So, ayan guys. Maraming salamat. And live tayo pag may time ako. Thank you so much for watching. Bye-bye.